Kabanata 2601. Pagkasabi niya noon, nagpatuloy siya. Huwag kang mag-alala, maaari kong bayaran ang kalahati nito. Napatingin siya agad kay Harold. Wala ka bang gagawin para ipakita ang sinseridad mo? Napaka-generous ni Harold. Tutulong din akong hatiin ang share. Baka makapaglagay pa ako ng $750,000 hanggang $1 million sa palayok. Narinig ni Cameron na ang dalawang tao sa likod niya ay nag-iisip na tungkol sa pagbabahagi ng halaga ng pagbili ng tindahan at tumawa ng malakas. She then crossed her arms at ibinalik ang tingin sa kanilang dalawa. Hindi ko inaasahan na magiging ganito kayong dalawa. Sagot ni Conroy, tinatawag na kita bilang kapatid ko. Paano ako hindi magiging mapagbigay sa aking bahagi? Hinampis siya ni Cameron sa braso. Magandang sinabi, kapatid. Mula ngayon, iwanan na natin ang ating puot at hayaang magliwanag ang ating kapatiran sa mga darating na araw. Magpanggap na lang na walang nangyari. Mula ngayon, kayong dalawa ay ilalagay sa ilalim ng aking proteksyon. Nagpalitan ng tingin sina Conroy at Harold at sabay na sinabi, sige, sis. Balik sa Black Gold. Si Waylon ay nakaupo sa opisina, nagliligpit ng ilang mga dokumento. Pagkatapos ay nakatanggap siya ng text message sa kanyang cellphone, kaya kinuha niya ito at sinilip ang laman nito. Sa sandaling iyon, binuksan ni Leonardo ang pinto at pumasok sa silid, at ang lalaking kasama niyang pumasok ay ang may-ari. Tumango ang may-ari at binati si Waylon. Mr. Goldman. Ibinalik ni Waylon ang kanyang telepono sa mesa. Dinala mo ba siya sa tindahan? Oo, dinala ni Mrs. Goldman si Mr. Selfridge at ang isang lalaki upang tingnan ang lugar, at mukhang nasisiyahan siya sa lugar. Pinagsalikop ni Waylon ang kanyang mga daliri at ipinatong ang kanyang baba sa kanyang mga buko. Wala naman siyang nalaman na kakaiba, di ba? Siyempre hindi. Nag-aalala ako na baka pagdudahan din ni Mrs. Goldman ang mga salita ko noong una. Kung tutusin, bago ang tindahan. Gayunpaman, kahit natanungin ako ni Mrs. Goldman tungkol sa lugar, makukumbansi ko pa rin siya. Isang mahinang ugong ang tugon ni Waylon. Mabuti, hindi mo kailangang mag-alok sa kanya ng anumang diskwento para sa akin. Maaari mo siyang singilin ayon sa presyo sa merkado ng naturang lokasyon at tindahan. Ang aking asawa ay magsisimulang maghinala ng mga bagay na ito ay masyadong mura upang maging totoo. Tumango ang may-ari, naiintindihan. Pagkaalis ng may-ari, medyo natarante si Leonardo, kaya nagtanong siya, Mr. Goldman, kung gusto mong iregalo ang storefront kay Mrs. Goldman, bakit kailangan mong dumaan sa hindi direktang ruta para makamit iyon? Hindi ba pwedeng ibigay mo na lang sa kanya, tapos yun na? Kinalikot ni Waylon ang panulat sa kanyang kamay. You should be well aware of her temperament well enough now to know na hindi niya kukunin kung sa akin nang galing. Not to mention that I've promised her not to interfere in her affairs. Si Cameron ay may matapang na personalidad at nasanay sa paggawa ng mga bagay sa kanyang sariling paraan. Hindi niya matiis kapag may nagtrato sa kanya na parang isang ordinaryong babae. Kung hihilingin niya sa kanya na gawin ang gusto niyang gawin niya, pakiramdam niya ay nakagapos siya. Kailanman ay hindi niya ginustong maging manika ng iba, lalo na ang manika ng ibang tao. She's the most vivid version of herself when she's out there sailing malayang. Ako naman, ang kailangan ko lang gawin ay ang maging daungan niya. Sa gabi, sa Emperor, dumaan si Cameron sa study at nakita niya ang isang sinag ng liwanag na kumikinang sa siwang ng pinto. Huminto siya, dahan-daang binuksan ang pinto, at pumasok. Nakaupo pa rin si Waylon sa harap ng kanyang laptop, nagtatrabaho. Nakasuot siya ng isang pares ng salamin na may gilid na ginto, na nagbibigay sa kanya ng mas pino at eleganteng kilos. Tahimik na pumasok si Cameron. Bagamat hindi inalis ni Waylon ang kanyang mga mata sa screen, tila matagal na niya itong nakita. Hindi ka pa ba natutulog? Hindi ka rin natutulog. Sumandal siya at humiga sa gilid ng desk, nakapatong ang baba sa likod ng mga kamay niya, at ang tingin niya ay nakatutok sa screen ng computer nito. Nag-overtime ka ba? Inalis ni Waylon ang kanyang salamin, lumingon sa gilid, tiningnan siya sa mga mata, at tumawa. Nagrereklamo ka ba na pinababayaan kita? Nabulunan si Cameron sa sarili niyang mga salita. Since kailan ko sinabi yon? Huwag mong pilitin ang mga salita ko. Iniunat ni Waylon ang kanyang kamay, hinayla siya sa kanyang mga bisig, at inilagay siya sa kanyang mga hita. Kumusta ka kamakailan? May problema ka pa ba sa akin? Hindi. Hoy, hindi mo maiisip kung ano ang ginawa ko noon bilang ako ang nagdulot ng gulo sa iyo. Nag-cross arm si Cameron at tinitigan siya pabalik.
Kahit anong sabihin mo, ako pa rin ang nagresolba ng problemang pinasok ng dalawang iyon, di ba? Kaya, paano ito itinuturing na isang problema na dulot ko? Hinaplos ni Waylon ang dulo ng kanyang buhok at ngumiti. Wala naman talagang kwenta, pero kahit mag-uwi ka ng gulo, basta hindi masyadong big deal, nasa iyo pa rin ako. Biglang lumapit si Cameron sa kanya. Nga pala, may na-encounter akong kakaibang bagay ngayon. Kabanata 2602. Ha, sinabi sa akin ni Dylan na orihinal na hindi nilayo ng may-ari ng bahay na rentahan ng lugar kay Nick para ipagpatuloy niya ang pagpapatakbo ng kanyang martial arts training center doon. Sinabi niya sa akin na kailangang magmakaawa si Nick sa landlord na pumayag na popahan siya ng lugar, pero hindi sinabi ni Dylan sa akin na may deadline ang kontrata sa pag-upa sa kanila ng landlord. Pinag-isipan ni Cameron ang bagay na iyon. Pero sabi ng landlord na viable lang ang lease for 15 years, and there are still 5 years left. Nangangahulugan ito na kahit na maging sanhi ng gulo ang training center, babawiin pa rin ang kontrata sa pag-upa. Napalayo ang mga mata ni Wayne sa kanya, at mariin niyang itinikom ang mga lobby at hindi umimik kahit isang salita. Pinulupot ni Cameron ang kanyang mga braso sa kanyang leeg at itinulak ang kanyang mukha palapit sa kanya. Hindi talaga tumutugma ang sinabi ni Dylan sa sinabi ng landlord, pero hindi ko akalain na magsisinungaling si Dylan tungkol sa training center. Bukod doon, masigasig na ipinakilala sa amin ng may-ari ang tindahan, at ang pangunahing bagay ay bago at malaki ang tindahan, ang kapaligiran ay napakahusay, at ang lokasyon ay mas mahusay kaysa sa kasalukuyang pagmamay-ari namin. Ngayon sabihin mo sa akin. Ang lugar ay isang beauty salon na nag-ooperate sa lokasyong iyon sa loob ng 6 na taon, kaya kahit na lumipat ito, dapat ay may pumalit sa tindahan ng halos kaagad. Posible bang maiwang bakante ang isang tindahan sa ganoong lugar? Ang tindahan ay matatagpuan sa isang komersyal na rehiyon ng lungsod, kaya kahit gaano siya kabagal at pipi, hindi siya naniniwala na ang mga tindahan na nasa ganoong lokasyon ay mananatiling bakante ng ganoon katagal. Ito ay isang 3 palapag na gusali na may napakalaking espasyo at kumpletong mga pasilidad. Ito ay higit pa sa sapat para sa isang taong gustong pumalit sa lokasyong ito at magbukas ng isang restaurant. Nag-clear throat si Wayne. Ang lokasyon ay kapansin-pansin, ngunit ang problema ay ang rente ay labis, kaya kung minsan ay normal para sa mga naturang pag-aari na manatiling bakante ng ilang sandali. Nagdududa pa rin si Cameron. Ganon ba? Ngumisi si Wayne at hinalikan siya. Kung hindi, sa palagay mo ba ang lahat ng nasa negosyo ay walang pakialam sa gastos, break-even, at ekonomiya? Ang ilang mga tao ay maaaring makaligtaan ng isang magandang lugar dahil lamang sila ay nag-aalangan. Maaaring makaligtaan ito ng ilan dahil gusto nilang hintayin na pumasok ang kanilang cash flow. Para naman sa mga makakabili ng ganoong ketekot-takot na pagbili para makuha ang kanilang mga kamay sa ganoong lugar, malamang na nag-ooperate sila sa kita na nakukuha nila, iba pang chain store. Kung gusto mong makuha ang lugar na ito para sa isang pribadong negosyo, depende ito sa kung gaano karaming pera ang mayroon ka, pati na rin ang iba't ibang mga gastos at ang oras na kailangan para sa iyong bangko upang maaprubahan ang iyong utang. Hindi ito madaling gawain. Ipinatong ni Cameron ang kanyang mga pisngi sa kanyang mga palad at itinukod ang kanyang mga siko sa mesa. Hindi ba talaga ikaw? Nagbigay siya ng walang magawang ngiti. Hindi mo man lang ako pinapayagan na tulungan ka. Mukha ba akong isang taong naghahanap ng makabuluhang bawasan ang buhay ko? Hindi ko itinuturing ang aking sarili bilang isang taong nag-ambag sa kanyang paghahanap. Nahanap ko lang siya ng magandang tindahan. Hinalikan siya bigla ni Cameron. Nagulat si Waylon sa isang segundo ngunit hinawakan niya ang likod ng kanyang ulo at pinatindi ang halik. Kinabukasan, sa Martial Arts Training Center, kinausap ni Cameron si Nick tungkol sa bagong storefront. Inangat ni Nick ang tingin niya at tinitigan siya. Actually, ikaw, hindi mo, na ako kailangang tulungan. Nag-cross arms si Cameron at sumandal sa sofa. Inaamin ko na ako ang nanguna sa mga lalaking iyon sa training center, at sinabi rin sa akin ni Dylan na lahat ng savings mo ay inilagay mo sa training center. Iyon ang dahilan kung bakit ka nakatira dito sa lahat ng mga taon na ito. Ang pagkawala ng lugar na ito ay nangangahulugan na hindi ka makakapagsimula ng isa pang sentro ng pagsasanay sa loob ng mahabang panahon, at kung iyon ang kaso, hindi ko mabayaran ang iyong pagkawala. Lagi kitang kayang bayaran ng mas maraming pera, ngunit sa oras at lakas na ginugol mo sa lugar na ito, sa palagay ko ay hindi na kita mababayaran kailanman. Matagal siyang tinitigan ni Nick at saka humigop sa thermos na nasa mesa.
Hindi ako masyadong mahirap kaya kailangan kitang magbayad para sa isang bagong lokasyon. Hindi ko binayaran ito. Tumigil siya saglit at kumunat ang noo. Nagpatuloy si Cameron. Ibinahagi ni na Conroy at Harold ang bayad. Bagamat medyo mayabang at hindi mapagkakatiwalaan si Conroy, tapat siyang bata. Tulad ng para kay Harold, nagmamay-ari siya ng isang malaking network ng mga koneksyon. Kapag ang bagong martial arts training center ay nagbukas para sa negosyo, silang dalawa ang ilalagay sa pamamahala sa lugar, at kasama niyan, hindi na tayo magkakaroon ng anumang gulo sa hinaharap. Pagkatapos sabihin niyon, idinagdag niya, at least hindi na tayo mag-aakit ng anumang gulo, at hindi na tayo magkakaroon ng kumakatok sa ating mga pinto paminsan-minsan. Nang makitang tahimik si Nick, tumayo si Cameron. Kung gusto mong bumalik sa Southeast Eurasia at paunlarin ang iyong karera doon, maaari mong palaging ilipat sa akin ang pagmamay-ari ng training center. Hindi mo na kailangang isara ito. Kabanata 2603. Aalis na sana si Cameron sa opisina nang pigilan siya ni Nick. Maghintay. Lumingon si Cameron at ngumisi. Napag-isipan mo na ba? Lilipat ka na ba? Ibinaba ni Nick ang baso sa kanyang kamay. Na-curious ako. Bakit mo ako pinipilit na tulungan? Nagulat si Cameron ng ilang segundo at pagkatapos ay mahinahong sumagot, marahil dahil tinatreto kita bilang isang kaibigan. Natigilan siya saglit, isang kaibigan. Tama na yan. Ikaw, Nick Wickham, ay aking kaibigan. At dahil kaibigan ang tingin ko sa iyo, natural lang sa akin na tumulong sa iyo. Pagkasabi nun ay lumabas na ng opisina si Cameron. Ibinaba ni Nick ang kanyang tingin at nagpakawala ng ngiti. Kaibigan, mukhang maganda iyan. Sa kabilang bahagi ng bayan, pinagmasdan ni na Chadwick at Sapphire ang babaeng pulang buhok na nagsauli ng isang balumbon ng pera sa kanila at pagkatapos ay nagpalitan ng tingin. Tila, natarante sila sa kanyang ginawa. Kunin mo, hindi nakita guguluhin sa hinaharap, at ito ang pera na ibabalik ko sa iyo. Inabot ng babaeng mapula ang buhok kay Sapphire, tumalikod, sumakay sa kanyang motorsiklo, nagsuot ng helmet, at sumakay. Pinisil ni Sapphire ang isang balumbon ng banknote sa kanyang kamay. Chadwick, naghahalusinate ba ako? Umiling si Chadwick. Hindi naman siguro. Siya nga, pero bakit niya sasabihin ang sinabi niya? May biglang pumasok sa isip ni Sapphire. Maaaring ito ang binibini noong isang araw. Saglit na natigilan si Chadwick. Coach Southern. Kinabukasan, nang dumating si Chadwick sa training center, nakakita siya ng abiso tungkol sa pagsususpend ng negosyo na nakasabit sa pintuan. Medyo matagal siyang nakatayo doon hanggang sa may tumulak ng pinto palabas, at ang lumabas ay si Dylan. Chadwick, bakit ka nandito? Tumingin sa kanya si Chadwick na may tame-time na ekspresyon. Nandito ako para hanapin si Coach Southern. Nagulat si Dylan. Cameron, anong ginawa niya this time around? Pagkatapos ng lahat, kung ang kanyang memorya ay nagsisilbi sa kanya ng tama, ang tanging bagay na alam at mahusay ni Cameron ay nagdudulot ng gulo. Noong nagsasanay si Chadwick dito sa center, palagi siyang ginugulo ni Cameron, at ang batang ito ay hindi siya pinapansin sa lahat ng oras na ito. Gustong sabihin ni Chadwick kay Dylan na pumunta siya para pasalamatan si Cameron, ngunit nakaramdam siya ng kaunting awkward at hindi niya ito maibigay ng diretsyo. Nakita ni Dylan na medyo mahiyain siyang kumilos at hindi nang ahas na magsalita, kaya inaliw niya ito. Chadwick, hindi na kailangang mag-alala. Kung mayroon kang anumang nais mong sabihin, sabihin lang ito ng buong tapang, at tutulungan ka naming humingi ng hustisya. Ngayon sabihin mo sa akin, binubuli ka ba ni Cameron? Mukhang natarante si Chadwick. Bully. Magsasalita pa sana si Dylan nang biglang sumulpat si Nick. Anong nangyari dito? Lumingon si Dylan at tumingin sa kanya. Boss, pumunta si Chadwick dito para hanapin si Cameron. Sa tingin ko, baka nagdulot na naman siya ng ibang gulo. Bahagyang kumunat ang noo ni Nick. Sa oras na ito, ipinaliwanag ni Chadwick, hindi ako binubuli ni Coach Southern. Natulala si Dylan ng ilang segundo at bahagyang napahiya. Siya, hindi kanya binubuli. Saka bakit mo siya hinahanap dito? Naparito ako para pasalamatan siya. Namula si Chadwick. Tinulungan niya ako. Lumuhad si Nick sa harapan niya at tumingin sa kanya sa parehong antas ng mata. Siya ba? Tumango si Chadwick at nagpatuloy. Na-blackmail kami ng mga bully para sa pera sa labas ng paaralan. Si Coach Southern ang tumulong sa amin at humiling sa mga magnanakaw na ibalik ang pera sa amin. Huminto si Dylan ng ilang segundo. Mga bully,
Sagot ni Chadwick, ilang babae lang. Ang isa sa kanila ay may maliwanag na pulang buhok. Mukhang nahanap na sila ni Coach. Southern bago ito, kaya binalik na lang ng mga bully ang pera. Pulang buhok, naalala ni Dylan na ang dalaga pala ang nagdala ng grupo ng mga lalaki dito noong isang araw. Di ba pinangunahan ni Cameron ang mga lalaking iyon dito dahil sa hindi malamang dahilan? Tinakpan ni Nick ng palad ang tuktok ng buhok ni Chadwick at marahang hinaplos ito. Ipaparating ko ang iyong pagpapahalaga sa kanya mamaya. Pagkasakay ni Chadwick sa kotse at umalis, tumalikod si Nick at bumalik sa training center. Pagkatapos ay tumingin siya sa paligid ng lugar at sinabi sa mga abala sa mga gawaing nasa kamay, ay pak ang lahat. Nagulat ang mga alagad. Umikot si Dylan at huminto sa harapan niya. Boss, anong ibig mong sabihin? Pack up. Plano mo ba talagang isara ang center? Kabanata 2604. Pero imposible iyon. Ang martial arts training center na ito ay ang kanyang treasured venture. Hindi kami nagsasara, sinabi ni Nick nang hindi nagmamadali, sa halip ay lumipat kami. Lumipat, nagulat si Dylan. Tumango si Nick, saka tumingin sa lahat ng mga disipulo at ngumiti. Panahon na para tayo ay magpatuloy at magbago sa isang bagong kapaligiran. Hindi kaya nagreklamo sa amin ang mga iyon. Ngunit saan tayo lilipat? Isang dekada na kami dito, at gumagalaw na kami ngayon ng walang anumang plano para sa hinaharap. At saka, kung lilipat talaga tayo sa lugar na ito, makakahanap ba tayo ng ibang lokasyon na tumatakip sa kinalalagyan natin ngayon? Hindi nagtagal ay napasapaw si Dylan sa kanyang sinabi nang makarating sila sa pasukan ng bagong tindahan at tumangala sa tatlong palapag na gusali sa harapan nila. Hindi lamang ito mas malaki kaysa sa orihinal na sentro ng pagsasanay, ngunit mayroon pa itong tatlong palapag. Banal na kalokohan, boss. Napakalaki ng lugar na ito. Oo, medyo maganda ang lokasyon dito. Ang pangunahing selling point ay na ito ay matatagpuan sa isang intersection, isang lugar na may pinakamaraming stream ng mga tao, at ito ang pinakakapansin-pansin, kaya magiging madali para sa aming mga customer at kliyente na mahanap kami pagdating ng oras. Makikita nila ang gym namin pagkalabas nila sa subway station. Sa orihinal, ang iba sa mga tao ay nag-aalala na ang lokasyon ng bagong lugar ay hindi magiging kasing ganda ng lumang lokasyon. Sa hindi inaasahan, ito ay nasa harap mismo ng isang istasyon ng subway, at ito ay isang intersection kung saan dalawang komersyal na kalye ang tumatawid sa isa't isa, kaya ang daloy ng mga tao ay napakalaki. Nang makita kung gaano kasabik ang lahat, hindi napigilan ni Dylan na sabihin, napakalaking tindahan ito. Ang upa ay dapat na higit sa aming budget. Nang banggitin ang salitang renta, tumahimik ang lahat. Yo, nandito na kayong lahat. Bumaba si Cameron sa kotse at naglakad papunta sa kanila. Tingnan ang paligid at tingnan kung nasisiyahan ka sa bagong storefront. Saglit na nagulat si Dylan at nagtanong, pakiusap huwag mong sabihin sa akin na ikaw ang nakahanap ng lugar na ito. Oo, ako ang nakahanap nito. Humakbang pasulong si Cameron habang nasa likod ang kanyang mga kamay at tumayo sa harapan nila. Panahon na para lumipat ang aming training center sa mas malaking lugar, at mukhang tama lang ang lugar na ito. Bulong ni Dylan, dapat napakamahal ng taunang upo sa lugar na ito. Maaari rin tayong manatili kung nasaan tayo. Sinong nagsabi sa iyo na umupo sa lugar na ito? Binili ko. Ikaw, ano, binili mo? Napatulala si Dylan. Ang babaeng ito ay talagang binili ang lugar na ito ng sabay-sabay. Gaano kaya siya katapang? Pinalakpakan ni Cameron ang kanyang mga kamay. Hayaan mong ipakilala kita sa dalawang co-owners. Sa sandaling iyon, bumaba sina Conroy at Harold sa sasakyan kasama ang kanilang mga tauhan. Pagkatapos ay lumapit sila kay Cameron at magalang na binati siya. Sis Cameron. Nagulat si Dylan at ang iba pa. Ipinatong ni Cameron ang kanyang siko sa balikat ni Conroy. Siguro naging pamilyar na kayo sa dalawang ito. Sila ang bumili ng storefront na ito kasama ko bilang regalo para sa bawat isa sa inyo. Tama ba ako guys? Tama si Sis Cameron. Mula ngayon, ang Martial Arts Training Center at tayo ay magiging isang pamilya. Hanggat ako, si Harold Gillen, at si Mr. Selfridge ay nabubuhay pa, walang maglalakas loob na magdulot ng gulo sa inyo. Kung sino man ang maglakas loob na gawin iyon ay kailangan munang dumaan sa amin. Nagtaas baba din si Conroy at parang mayabang. Tama na yan. Kayo ay nasa ilalim ng aking proteksyon mula ngayon. Kung may maglalakas loob na ata sa iyo, katumbas na iyon ang pagsampal sa akin. Sa mukha, maliban kay Nick, ang lahat ay nakatingin sa isa't isa ng blanco.
Binawi ni Cameron ang kanyang siko. Sige, guys, huwag lang kayong tumayo dito. Pumasok ka at tingnan mo. Na-curious ang iba kung ano ang hitsura ng interior, kaya sunod-sunod silang pumasok sa pinto. Inimbitahan din ni Cameron si Nick, at natauhan si Dylan at agad silang naabutan. Napatingin ang lahat sa unang palapag at nagulat sila. Malaki at maluwang ang lugar, at ang susi ay nahahati ang espasyo sa ilang malalaking lugar, na maaaring gamitin para sa iba't ibang aktibidad. May elevator din sa gitna ng building. Bilang, para sa ikalawang palapag, ito ay napakalawak at malawak din. Nahati ito sa dalawang malalaking lugar, isang pribadong lugar at isang pampublikong lugar. Sinabi ni Cameron kay Nick, ang ikatlong palapag ay isang independenteng lugar na nakalaan para sa iyo. Maaari mong palamutihan ito ayon sa gusto mo. Napatingin si Nick sa kanya. Pinabayaran mo sila. Ikaw lang ang tao sa mundo na mag-iisip na gawin iyon. Hindi ko sila tinakat. Ang dalawa sa kanila ay sobrang mayaman at makapangyarihan kaya sila ay nagboluntaryo. Maaari mong tanggapin ang Reg Along ito ng may kapayapaan ng isip. Kabanata 2605. Di ko talaga sila tinakat. Paano ko magagawa ang ganoong bagay? Hindi na nagsalita pa si Nick. Makalipas ang isang linggo, opisyal na inilipat ang training center sa bagong lokasyon. Maliban sa pribadong espasyo ni Nick sa ikatlong palapag, ang una at ikalawang palapag ay inayos at handa ng buksan para sa negosyo. Sa araw na iyon, parehong dinala ni Conroy at Harold ang kanilang mga tauhan upang tumulong sa paligid ng gitna. Nagdala rin sila ng iba't ibang gift basket at bulaklak at inilagay sa reception counter para ipagdiwang ang pagbubukas ng training center. Nagsindi pa sila ng mga paputok na naging dahilan ng pagkaingay ng opening ceremony. Si Conroy, na nagtuturo sa kanyang mga tauhan, ay patuloy na nagpapaalala sa kanila na kumilos ng maliksi, mukhang seryoso habang ginagawa iyon. Sa pagtingin sa mga taong nagdadala ng mga bagay sa loob at labas, pati na rin ang mga tauhan na abala sa tindahan, hindi maiwasan ni Cameron na masiyahan sa masigla at maayos na tanawin. Biglang danga po ang kanyang tingin sa isang kotseng nakaparada sa labas ng gusali. Dahan-daang ibinaba ang bintana sa likuran, at ang nakaupo sa loob ay si Waylan. Nilapitan siya ni Harold at tinanong, "Sis, saan mo gustong pumunta ang bagay na ito?" Binalik ni Cameron ang mga heavy equipment na dala ng subordinate ni Harold sa kaitinuro. "Pwede mong iwan doon." "Okay." Hiniling sa kanya ni Harold na ilipat ito sa nakatalagang lugar. Muli ay napatingin si Cameron sa labas ng pinto, at nakaalis na ang sasakyan. Tumakbo siya palabas ng gusali at tumingin sa likuran ng sasakyan na papaalis. Sa kaibuturan niya, nakaramdam siya ng kakaibang pakiramdam na hindi matatahimik pagkatapos ng mahabang panahon. Sa loob ng sasakyan, si Leonardo, na nagmamaneho, ay sumilip sa rearview mirror. "Mr. Goldman, bakit hindi ka pumasok at tingnan?" Napangisi si Waylan. "Hindi ko kailangang sumama sa saya. Gusto ko lang tingnan. Okay lang ako sa kahit ano basta gusto niya. Hindi mo maamin sa binibini na ikaw ang nakahanap sa kanya ng tindahan. Bagamat marami kang nagawa para sa kanya mula sa mga anino, hindi niya alam ang alinman sa mga ito. Kahit na tumanggi siyang tanggapin ang iyong kabaitan at tulong, dapat niyang malaman kung ano ang ginawa mo para sa kanya sa lahat ng oras na ito." Tumingin si Waylan sa labas ng bintana. "Bakit ko naman gagawin yon? Wala akong balak humingi ng kapalit sa kanya. At saka, ginagawa ko ito dahil ito ang nais ko." Bumalik sa training center. Nang matapos ng lahat ang gawaing iniatas sa kanila, magalang na nagpasalamat ang mga disipulo ng training center kina Conroy at Harold. Niyaya pa nila silang manatili sa likod para sa hapunan. Ito ang kanilang unang pagkakataon na makatanggap ng ganoong antas ng pagpapahalaga mula sa iba. Pagkatapos ng lahat, ang lahat ng kanilang ginawa sa nakaraan ay masama at hindi etikal na mga bagay. Lahat ay natatakot na makita sila, kaya bakit may magpapasalamat sa kanila? Bagamat sila ay masyadong nahihiya na manatili sa likod para sa isang pagkain, ang mga disipulo ay napakasigla at iginiit na panatilihin sila sa gitna. Dahil dito, walang choice ng dalawa kundi ang manatili. Gayunpaman, hindi nanatili si Cameron sa gitna. Sinabi niya sa kanila na may nangyari, kaya kailangan niyang umuwi ng maaga. Nagmaneho siya pabalik sa Emperor. Pagkapasok sa bahay, wala nang makita si Waylan. Nagpalit si Cameron ng kanyang sapatos, pumunta sa sopa, umupo, kinuha ang kanyang cellphone, hinanap ang numero ni Waylan, at hindi napigil ang bamulong. "Natulala ka, hindi ba? Kung hindi, paano niya malalaman ang lokasyon ng bagong tindahan?
Sinungaling. Kinagabihan, bumalik si Wayland sa villa mula sa kumpanya. Pagkapasok niya sa bahay, nakita niya ang sapatos ni Cameron sa entranceway at nagulat siya. Pagkatapos ay tinanggal niya ang kanyang sapatos at naglakad papunta sa buhay. Silid. Nagkataon na lumabas si Cameron mula sa kusina na may dalang isang mangkok ng sopas at inilagay ito sa mesa. Gayunpaman, nang tatalikod na sana siya, nakita niya si Wayland. Ikaw, nakabalik ka na. Binalot ni Wayland ang kanyang coat sa likod ng upuan at tumingin sa broccoli soup sa mesa. Bakit ang tagal mong magluto ngayon? Masaya ako, kaya nagluto ako ng hapunan ngayon. Napangiti si Wayland. Mukhang may isang taong natutuwa na lumipat sa isang bagong lugar. Pumunta si Cameron sa kusina at inilabas ang hapunan. Alam kong hindi kasing galing sa iyo ang aking mga kasanayan sa pagluluto, ngunit ito ang lahat ng mga pagkaing alam ko ng lutuin. Ito ay higit pa sa sapat para sa akin. Hinailan niya ang kanyang upuan, umupo, kinuha ang kanyang tinidor, at tinikman ang isa sa mga ulam. Medyo kinabahan si Cameron. Pagkalunok niya ng pagkain ay inangat niya ang tingin niya at tinitigan siya. Hindi naman masama, talaga. Umupo si Cameron at kumuha ng isang mangkok ng sopas. Kung gayon dapat mong subukan ang sopas na ito. Kabanata 2606. Nang makita kung paano biglang naging matulungin si Cameron, nagtaas ng kilay si Wayland. Anong nangyayari sa iyo ngayon? Inilipat ni Cameron ang sopas sa kanyang harapan. Dinner lang naman. Walang nangyayari. Ngumiti siya at tinikman ang sopas. Medyo maalat. Maalat. Bumangon si Cameron. Uulitin ko ito. Hinawakan ni Wayland ang kamay niya at tumingin sa kanya. Nagbibiro lang ako. Tikman mo. Hindi ito maalat. Hindi nagsalita si Cameron. Hinayla siya ni Wayland sa kanyang mga hita at hinawakan ang kanyang pisngi. Hindi mo kailangang pilitin ang iyong sarili na gawin ang hindi mo magaling. Hindi naman kailangang magaling magluto ang asawa ko. Niyakap siya ni Cameron at ibinaon ang mukha sa leeg nito. Tumigil si Wayland at hinawakan ang kanyang buhok. Anong mali? She said in a low voice. Ikaw ang nakahanap ng tindahan, di ba? Sinungaling. Natahimik si Wayland. Hindi niya ito inamin pero hindi rin niya itinanggi. After a long pause, nagsalita siya. Hindi talaga ako nakatulong. Bumangon si Cameron at tumingin sa kanya. Kung ganoon, bakit hindi mo inamin? Nagsinungaling ka. Hinawakan ni Cameron ang kanyang mukha. Wayne, tanga ka. Kahit ikaw ang nakahanap ng tindahan, hindi kita papagalitan. Napangiti si Wayland. Nalaman mo, sinabi ni Cameron, hindi ko sinabi sa iyo kung saan ito matatagpuan, at hindi ako naniniwala na dumaan ka. Hindi ito pauwi o papunta sa iyong opisina. Dumaan ka lang pagkatapos gumawa ng malaking detour. Sa tingin mo ba tanga ako? Napangiti siya. Totoo naman. Paano magiging tanga ang isang taong nagpanggap na lalaki? Niyakap siya ni Cameron sa leeg, samandal, at ngumiti. So, stupid Wayne. Hindi dapat ikaw ang nagtuturo sa anak ko. Tumigil si Wayland at tinitigan siya. Anak, well, may nag-uusap tungkol sa pagkakaroon ng anak. Nakalimutan mo na ba? Well, wag mo na akong pansinin. Tatayo na sana siya, ngunit hinayla siya pabalik ni Wayland at sinabi sa namamaos na boses, sigurado ka ba? Lumapit si Cameron sa tenga niya. Gumawa ako ng ilang mga kalkulasyon, at ako ay kasalukuyang fertile. Hinalikan siya ni Wayland at ngumisi. Dapat kanina pa sinabi. Pagkatapos ay binuhat niya ito at umakyat sa itaas. Pagkaraan ng ilang araw, isang babae ang pumunta sa Martial Arts Center at nakitang na-demolish na ito. Nagulat siya nang lumabas ang isang taong naka-overall. Pinigilan siya ng babae. Sarado na ba ang center for good? Ginabayan siya ng lalaki. Lumipat ito sa sulok na iyon. Maglakad ng diretsyo ng humigit kumulang 600 talampakan, at makikita mo ito sa kabila ng subway. Salamat. Naglakad siya sa direksyon na itinuro ng lalaki. Nakarating siya sa istasyon ng subway at napansin na ang sentro ay nasa tapat ng isang abalang kalye. Tumayo ang babae sa labas bago dahan-daang binuksan ang pinto at sumilip. Maaari ba kitang tulungan? Napatalon siya nang biglang sumulpat ang isang estudyante doon. Ngumiti siya at sinabing, narito ako para makita ang Cameron Southern. Oh, wait here. Pupuntahan ko siya. Niyaya siya ng lalaki at sumigaw paakyat sa hagdan. Naghintay ang babae sa harap ng singsing habang nagmamasid sa paligid. Bumaba si Cameron sa hagdan, nakita niya ang babaeng naghihintay sa kanya, at ngumiti. Mahina. Nilinggan siya ni mahina at ngumiti. Cam,
Hinawakan siya ni Cameron sa balikat at tinignan siyang mabuti. Paano mo nalaman ang lugar na ito? Bakit ka nandito? Nasaan ang aking ama? Napangiti si Mahina. Pinapante niya ako para hanapin ka. Huwag kang mag-alala. Siya ay nagpapalipas ng oras sa pag-inom ng tsaa at panonood ng mga pelikula kasama si Damian. Kabanata 2607. Natuwa si Cameron nang marinig na maayos ang kanyang ama. Inakbayan niya si Mahina at iginiya papunta sa guest area. Bakit hindi mo ako tinawagan para kunin kita? Masyadong hassle yun. Sinabi mo sa akin ang address kaya lang ako pumunta dito pero hindi ko alam na lumipat ka na pala. Natutuwa akong hindi ito malayo. Habang naglalakad papuntang rest area ay nabangga nila si Dylan na naglalakad kasama ang ilang estudyante. Nang makita ng isa sa kanila si Cameron na nagdadala ng isang babae sa rest area, nagulat sila. Cam, sino ito? Nako, ito ang matalik kong kaibigan mula sa East Islands, Mahina. Sabay kaming lumaki, at halos kalahating timog siya. Mahina na tumango sa kanila si Mahina. Hello, mukhang tahimik at maamo si Mahina. Maganda siya at pala kaibigan din. Namula ang iilang lalaki at sobrang friendly din. Hello, Mahina. Sige, magpapalipas ako ng oras sa kanya. Sabay takbo, kinawian ni Cameron ang kanyang kamay at nagpatuloy patungo sa rest area. Nagsimulang magbulungan ang iilang lalaki. Akala ko ang mga babae mula sa East Islands ay lahat ay masungit tulad ni Cam. Hindi ko alam na may ilan pala na sobrang tahimik. Sa tingin ko ang East Islands ay hindi nakakatakot gaya ng aming naisip. Masasabi ko na ang babae ay dapat magkaroon ng isang mahusay na personalidad. Pagkaalis nila ay napansin nilang may nawawala kaya napalingon sila at nakita nila si Dylan na nakatayo na parang nawala ng kaluluwa. Naglakad sila pabalik sa kanya. Nabalik siya sa realidad. Oh, mga babae mula sa East Islands, ha? Mabilis siyang umalis pagkatapos niyang sabihin iyon. Nagkatinginan ng iilang lalaki. Ano ang mali sa kanya? Ipinakita ni Cameron kay Mahina ang una at ikalawang palapag habang ang mga lalaki ay nagtago sa likod ng pader at nagmamasid. Sa tingin mo ba hihilingin sa kanya ni Cam na manatili? Sana nga. Kung may babaeng tulad niya dito, sigurado akong mas mag-i-effort ako araw-araw. Dapat talaga konti pa tayong mga babaeng estudyante. Kung kaming mga lalaki lang, hindi ako motivated. Napatingin ang grupo sa mga taong nasa likuran nila na nagsalita. Babae rin si Cam at maganda rin, pero bakit hindi ka motivated? Parang malungkot sila. So what if maganda siya? Nakakita ka na ba ng magandang babae na kayang makipaglaban sa 10 malalakas na lalaki? Parehong natalo sina Conroy at Howard. Mas nakikita ko siyang parang leader. Bigla silang hinarang ni Dylan at nag-cross arms. Anong tinitingin-tingin mo? Tumangala ang iilang lalaki at tumayo ng tuwid. Wala. Lumapit sina Cameron at Mahina at nakita silang nagtitipon doon. Oh, bakit ka nandito? Nag-iwas ng tingin ang grupo. Tanong ni Cameron kay Mahina, nauuhaw ka ba? Gusto mo nang inumin? Sabi ni Mahina, anything works. Tinapik ni Cameron ang balikat niya. Pagtitimplahan kita ng kape. Aalis na sana siya nang pinalibutan sila ng mga lalaki. Cam, pwede tayong magtimpla ng kape. Oo, kaya natin. Hindi mo kailangang gawin iyon. Naghinala si Cameron. Palagi ba silang nakakatulong? Tumikim si Dylan at mukhang seryoso. Wala ka na bang magandang gawin? Ako dapat ang nagtitimpla ng kape. Umalis na siya pagkatapos nun. Huminga ng malalim si Cameron at mukhang mas gulat pa sa kanila. Ano bang meron kay Dylan ngayon? Kabanata 2608. Si Leia at ang dalawa niyang kaibigan ay namimili sa mall, at tumitingin sila sa mga mamahaling gamit. Nang pumasok sila sa isang tindahan para sa mga mag-agarang damit, nakita niya si Zephyr, at nagtanong ang isa sa mga kaibigan, oh, hindi ba Mr. Gosling? Bakit siya nasa tindahan ng mga babae? Lumapit si Lynn, bakit ka nandito? Huminto si Zephyr, tumingin sa kanya, ngunit hindi sumagot. Lumabas ang babae sa dressing room. Zeph, mukhang maganda ba ito? Nagulat si Leia nang makita niya ang babae. Kamukhang kamukha niya si Daisy sa tangkad at hitsura. Tinusok ang puso ni Leia, ngunit hindi niya ito ipinakita. Ito ay, hindi sumagot si Zephyr, ngunit hinawakan siya ng babae sa braso at ngumiti. Girlfriend niya ako. Ang pangalan ko ay Roxy Van Dam. Daisy, Roxy, at Zeph. May naintindihan si Leia at natawa sa sarili. Palagi niyang sinusubukang hanapin ang kapalit ni Daisy. Kinuha ni Zephyr ang mga damit sa kanya. Tawagan natin ito.
Napangiti si Roxy. Oo naman. Niyakap niya ito sa balikat at nilagpasan si Leia. Pagkatapos nilang magbayad at aalis na sana ay sinundan sila ni Leia. Zephyr, huminto siya ngunit hindi lumingon. Lumapit si Leia sa kanya. Seryoso ka ba dito? Kumunat ang noo ni Zephyr. Ano, bakit mo ginagawa ito? Wala kang Daisy, kaya humanap ka na lang ng kapalit. Leia, mukhang galit si Zephyr. Ito ay wala sa iyong negosyo. Sa tingin mo ba makokontrol mo ako dahil kaibigan mo ako? Itinaas ni Leia ang kanyang kamao at ngumiti. Kinokontrol kita. Ayoko lang na nakikita kang ganito. Ito ay hindi ikaw. Napangisi si Zephyr. Sa tingin mo kilala mo ako, pero kilala mo ba ang totoong ako? Hindi siya nagsalita. Leia, huwag mo nang isipin ang negosyo ko simula ngayon. Girlfriend ko si Roxy kaya sana respetuhin mo siya. Umalis si Zephyr kasama si Roxy nang hindi lumilingon. Napalingon si Roxy kay Leia dahil sinabi sa kanya ng instincts niya na dapat ay in love ang babaeng ito kay Zephyr. Natigilan si Leia at napakagatlabi habang namumula ang mga mata. Nagmamadaling lumapit ang dalawang magkakaibigan. Leia, okay ka lang. Nagbaba siya ng tingin at umiling. Ayos lang ako. Leia, alam naming may nararamdaman ka kay Zephyr, pero maraming isda sa dagat, hindi na kailangan. Malungkot para sa kanya. Oo, kung hindi ka man lang niya tinitingnan, bakit ka pa naghihintay? Alam ko, napakagatlabi si Leia para mabasag ang mga iyon, ngunit nangingilid pa rin ang kanyang mga luha sa kanyang mga pisngi. Pero hindi mo alam kung gaano ko siya kagusto. 10 taon na ang nakalipas, kahit na hindi siya ganoon din ang nararamdaman. Ito ay palaging hindi nasusuklian. Siya ay nasa ilalim ng impresyon na pagkatapos na ikasal si Daisy, susuko ito sa kanya at titingnan siya, ngunit sobra-sobra na ang magtanong. Pinunasan ng mga kaibigan niya ang luha niya. Sige, cheer up, 10 taon na lang. May mga taong nagpakasal at nagdiborsyo noong panahong iyon. Walang dapat ikalungkot dyan. Oo, kung masama ang loob mo, i-inuman ka namin mamayang gabi. Nandito kami para sa iyo. Nang gabing iyon, sa isang madilim na bar. Naginuman ang 3 babae sa bar habang tumutugtog ang music. Cheers! Kalimutan na natin ang kalungkutan. Kabanata 2609. Ininom ni Leia ang kanyang buong baso ng sabay-sabay at nagbuhos ng isa pa. Gustong sumayaw ng 2 kaibigan at sinubukan siyang isama, ngunit kumaway siya. Hindi, sige na, hintayin mo kami dito. Naglakad sila papunta sa dance floor. Ininom ni Leia ang lahat ng beer sa ibabaw ng bar at umorder ng mas maraming beer, at nagpatuloy sa pag-inom para manhid ang sarili. Gayunpaman, gaano man karami ang kanyang nainom, napunta pa rin sa isip niya si Zephyr. Sobrang sakit ng puso niya. Natisod si Leia patungo sa kwarto ng mga babae at nagsimulang magsuka nang makarating siya sa banyo. Siya pagkatapos ay nagsimulang umiyak. Nanatili siya doon ng ilang saglit bago umalis na may mantsa ang makeup. Napabalikwas siya sa kanyang upuan nang may 2 lasing na lalaki na bumangga sa kanya, at nahulog siya sa sahig. Umikot ang ulo niya kaya hindi siya makatayo. Napatingin sa kanya ang 2 lalaki, na pagtantong lasing siya, at nagsimulang magplano. Tinulungan nila siyang tumayo at aalisin sana siya nang magsimula siyang lumaban. Ayokong umalis kasama ka, hindi kita kilala. Alisin mo ang mga kamay mo sa akin. Nakita sila ng server na dumaan. Ngumiti ang isa sa mga lalaki at sinabing, paumanhin, napakarami ng kaibigan ko. Hinailan ng mga lalaki si Leia. Tinadyakan niya ang kanyang mga paa bilang pagtutol, ngunit lumipad ang kanyang mga takong. Hindi sila kinuha ng 2 lalaki para sa kanya at nagpatuloy sa pagkaladkad sa kanya patungo sa elevator. Sa sandaling iyon, may lumapit na isang nakakot na mukhang gwapo at pinulot ang kanyang heels. Maghintay. Natigilan ang 2 lalaki, saka tumalikod. Ikinaway ng lalaking nakakot ang mga takong. Hindi mo ba sila si Sunduen? Nagkatinginan sila at napagtanto na isa sa kanila ang dapat na kunin sila. Lumapit ang isa sa mga lalaki, ngunit inilagay ng lalaki ang sapatos sa likod niya. Sa tingin ko hindi mo siya girlfriend. Sinusubukan mo bang iuwi siya dahil lasing siya? Anong sinasabi mo? Mukhang hindi masaya ang mga lalaki. Humalaklak ang lalaking nakakot. She's wearing designer clothes, at ang heels na hawak ko ay nagkakahalaga ng libo-libo. I'm guessing galing siya sa mayamang pamilya. Hindi ko akalain na ang mga babae mula sa mayayamang pamilya ay magiging interesado sa mga lalaking tulad mo. Agad na nagmukhang masama ang loob ng lalaki at sinubukang kunin ang sapatos, ngunit hinawakan ng isang lalaki ang kanyang palso at pinilipit ito.
Napasigaw ang lalaki sa sakit at napahilot. Masasabi ng isa pang lalaking nakahawak kay Leia na hindi nila kayang guluhin ang lalaking ito kaya tinulak siya nito at tumakbo. Bumagsak si Leia sa sahig. Lumayo rin ang lalaking nakapilipit ang palso. Lumapit si Morrison Shaw kay Leia, yumuko, at isinuot muli ang kanyang sapatos. Gising ka na ba, Ginang? Tumangala si Leia, at umiikot pa rin ang ulo niya. Malabo ang kanyang mga mata, kaya hindi niya makita ng malinaw ang mukha nito. Tinulungan niya itong tumayo, ngunit biglang umiyak si Leia, gusto ko nang umuwi. Pinilit ni Morrison ang kanyang dila. Ganyan ang hassle, saan ka nakatira? Huminto si Leia, nakalimutan ko. Tinampal ni Morrison ang kanyang noo. Gano car aming inumin ang babaeng ito. Bakit kailangan ko pa siyang alagaan? Maaari ko lang siyang ibigay sa mga server, at ako ay libre. Ngunit ano ba, dapat kong tapusin ang nasimulan ko. Lumabas si Morrison sa bar kasama si Leia, na nakatayo roon habang kunin ang kanyang sasakyan. Balak niyang ipadala ang lasing na ito sa himpilan ng pulisya para pauwiin nila ito. Kabanata 2610. Bago makarating si Morrison sa kanyang sasakyan, sumugod si Leia sa kalye, at natarante siya. Hoy! Bumusina ang mga sasakyan sa kanya. Mabilis siyang lumapit para hilahin siya pabalik. Sinusubukan mo bang magpakamatay? Huwag mo akong kaladkarin dito. Tumingin si Leia sa kanya, biglang umiyak, at napaupo sa lupa. Sinisigawan mo ako. Nagtinginan ang mga dumaraan. Inilagay ni Morrison ang kanyang mga kamay sa kanyang baywang at tumingin sa umiiyak na gulo na ito. Naikuyom niya ang kanyang panga at tumungo. Sige, kasalanan ko kung hindi ko iniisip ang sarili kong negosyo. Binuhat siya ni Morrison at dinala. Nagmaneho siya papunta sa istasyon at ginaisang siya. Bumangon ka, lumabas ka. Iminulat ni Leia ang kanyang mga mata at umupo sa upuan. Hindi, gusto ko nang matulog. Kinaladkad siya ni Morrison palabas ng sasakyan. Miss, sinasayang mo ang oras ko. Lumabas ka. Kukunin ko ang mga opisyal para kunin ang nanay mo. Hindi ako lalabas. Humawak siya sa upuan at ayaw bumitaw. Dahil na rin siguro sa sobrang lakas, naramdaman niyang may kung anong tumutusok sa kanyang tiyan. Napansin ito ni Morrison at agad na sinabi, huwag itapon. Napasok si Leia sa kanyang sarili at sa upuan. Bumagsak ang mukha ni Morrison. Sa kwarto ng hotel, inihagis ni Morrison si Leia, na nilalamig sa sahig. Ang baho niya, siya ay isang germaphobe, kaya't nabaliw siya nang makita iyon. Siya ay impressed na siya ay maaaring panatilihin ito magkasama. Nang makakita siya ng suka sa kanyang coat ay agad niyang hinubad iyon at inihagis sa sahig. Naiinis siya. Fuck, hindi pa ako nakakita ng babaeng ganyan dati. Pagod na pagod siya para asikasuhin si Leia, na natutulog sa sahig, at naligo. Kailangan pang samukha ni Leia, kaya tulala siyang napaupo bago pumasok sa banyo. Binuksan niya ang pinto. Si Morrison, nakakatanggal lang ng damit, ay nagtalukbong at pinagmasdan ang pagkatisod sa banyo, binuksan ang takip, at muling samuka. Natigilan si Morrison. Hindi pa siya nakaimik sa buong buhay niya. Nang matapos siya, namula siya, tumayo, at lumapit sa kanya. Mas lalong natakot si Morrison. Anong ginagawa mo? Umalis ka, huwag kang lalapit. Kinaumagahan. Nang magising si Leia, sumasakit ang ulo niya, at malabo niyang naalala ang dalawang lalaking nagtangkang kunin siya. Bigla siyang napaupo at nakita niyang nakabathrobe siya habang nasa sahig ang damit niya. Nabigla siya. Pagkatapos ay narinig niya ang ilang paggalaw sa labas ng kwarto, kinuha ang lampara, at nagtago sa likod ng pinto. Nang may pumasok, itinaas niya ang lampara at tinamaan ng malakas ang ulo ng taong iyon na naging dahilan ng pagbagsak nito sa sahig. Nahulog niya ang lampara sa gulat nang makita niya ang lalaki at tumawag ng pulis. Hello? Ay, baka meron. Sinaktan. Makalipas ang kalahating oras, sa istasyon ng pulis, nakabenda ang ulo ni Morrison habang nakaupo sa interrogation room. Wala talaga siyang imat. Pumasok ang opisyal, kasunod si Waylan. Sabi ng opisyal kay Waylan, nag-imbestiga kami, at ito ay naging isang simpleng hindi pagkakaunawaan. Tumango si Waylan. Pagkaalis ng opisyal, nilinggan niya si Morrison. Magandang trabaho. Nakulong ka agad pagkabalik mo. Itinuro ni Morrison ang kanyang ulo. Sinubukan ko lang tumulong, pero ako pala ang masamang tao. Tingnan mo ito, ginawa niya ito.